Welcome to El Regnum channel. If you are new to this channel, please do not hesitate to click subscribe and hit the notification bell for you to be more updated of the coming videos. Lumang Jerusalem, sa bayang Huda Israel, kanyang ibinigay sa bansang nabubungan sa Diyos na kay Kristo na pananampalataya. Ang kaharian ng Diyos ikinukli ni Jesus. Hanapin natin ang bagong Jerusalem. May palatandaan ang malayong silangan, mga puno ng dagat, itong bansang Pilipinas. Sa lupang inirang ang ating tahanan, doon si Kristo maghari na walang hanggan. Tayo'y umasa at sumampalataya. Doon wala nang gutom at wala nang pagluluha. Sa lupang inirang ang ating tahanan, doon si Kristo maghari na walang hanggan. Tayo'y umaasa at sumampalataya. Doon wala nang gutom at wala nang pagluluha. Doon wala nang gutom at wala nang pagluluha. Sige. Salamat at magandang gabi sa lahat na nakikinig sa DYSS Super Radio Cebu. Magandang gabi uli Luzon, Visayas at Mindanao. Dahil hindi lang ito sa Visayas, hindi lang sa Mindanao napakinggan ito, kung hindi naabot din ito sa Luzon, mas lalo na sa probinsya ng Quezon Province, sa may bandang San Andres at saka San Francisco, San Narciso, sa may
Quezon Province. Kaya lahat na nakikinig, magandang gabi sa inyong lahat. Mas lalo na sa nag-utos sa pamamagitan ng aming founder na walang iba si mahal naring Pilimon Oriang Bonanza, na siya ang nagbigay sa amin itong kaalaman. Kaya sa lahat dyan, sa Visayas, mayong buntag o gabi kanyang tanan. So kani sa akin, tatagalogin ko lang ito kasi nandito kami sa Luzon. So napakaganda ang sinabi nung nakaraang linggo na ang binibigay sa atin ay tungkol sa Deuterium project na ito ay mangyayari ito. Tandaan natin na ito ay mangyayari sa loob ng 30 years. Hindi sa labas ng 30 years. Kaya kung makikita natin, magpasalamat tayo sa Kingdom of God dahil ito ang programa na walang pinipili. Tinatawag ito na Divine Government of God. Para sa lahat. Kahit anong grupo, kahit anuman ang paniniwala, kahit man anuman ang dominasyon, iisa ang hangarin natin, magtulungan tayo. Dahil ito na ang para sa lahat. Dahil walang pinipili. Dahil ang Diyos ang nagsasabi na sinasabi niya, ang Diyos lamang ang magtayo ng isang kaharian. Ngayon kung titingnan natin ang kaharian, marami ang nangarap sa kasaysayan, sa kaharian. Pero kung basahin natin ang banal na aklat, ayon sa Daniel 2:44 na nagsasabi, at sa mga karawan ng mga haring niyaon ay maglalagay ang Diyos sa langit ng isang kaharian na hindi magigiba kailanman, o ang kapangyarihan man niyaoy iiwan sa ibang bayan, kundi pagputol-putulin at lilipunin niya ang lahat ng kaharian ito, at yaoy lalagi magpakailanman. So walang ibang tinutukoy, mga kapatid, ang naisulat sa banal na aklat kung hindi ang kaharian ng Diyos. Kaya kung titingnan natin, marami ang nakabasa nito sa banal na aklat pero hindi nila naunawaan dahil hindi sa kanila dumating ang espiritu ng katotohanan. Kaya magpasalamat tayo na nandito ang Kingdom of God dahil ito ang binigay ng katotohanan ay nasa atin, wala sa ibang dominasyon. Kaya ang kaharian nandito na sa ating bansa. Kaya mapalad tayo mga kapatid na tayo ang binigyan ng kaharian ng Diyos. Kaya kung titingnan natin, marami ang nangarap sa buong mundo. Isa nito, noong unang panahon ay si Napoleon Bonaparte ng Pransya noong taon 1800. Dahil nawala ang kaharian sa Roma. Nawalang kamay na managot. Kaya nangarap si Haring Napoleon Bonaparte pero hindi nagtagumpay. Pangalawa nito, si Kaiser Wilhelm sa Germany noong taon 1914 hanggang sa taon 1918. Pero hindi rin nagtagumpay. Kasi ang sabi ng Diyos, ang Diyos lamang ang magtayo ng isang kaharian. Hindi sinasabi na marami ang kaharian. Isang kaharian lamang dahil ito ang paghaharian sa buong mundo. Kaya mayroon na namang nangarap. Si Adolf Hitler ng Germany, nangarap noong 1939 hanggang 1945. Pero naglaho pa rin dahil ayon sa nakasulat sa banal na aklat, ang Diyos lamang ang magtayo ng isang kaharian. Kaya walang ibang magbalik. Kaharian ng Diyos. Kaya kung titingnan natin, nawala ang kanyang kaharian sa buong mundo. Kaya na marami ang nangarap, kaya marami ang gustong magtayo ng kaharian dahil alam nilang nawala. Kaya ang sabi ng Diyos, anong sinasabi niya sa Matthew 6:33? Sinasabi ng Diyos, datapwat, hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian
at ang kanyang katuwiran. At ang lahat ng mga bagay na ito ay pawang idaragdag sa inyo. Ipahanap, dahil ang kaharian ay nawawala. Ngayon, sinabi sa ating mahal na hari na ang kaharian ay nandito pala sa Pilipinas. Ngayon, paano natin nalalaman na ang kaharian ay nasa Pilipinas? Dahil sinasabi dito, ibigay sa isang bansang nagkakabunga. Ngayon, napakalinaw ang sinasabi na ibinigay sa isang bansa. Dahil kung titingnan natin, ayon sa Mateo 21:42, 43 ang nagsasabi, napakalinaw mga kapatid kung basahin natin. Sinabi sa kanya ng Panginoon, hindi ba ninyo nalalaman kailanman bagay nabasa sa kasulatan na ang batong itinakwil nga nagtatayo ng gusali ay siya ring ginawang pangulo sa panulok. Ito'y mula sa Panginoon at ito'y kagilagilala sa harap ng ating mga mata. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, aalisin sa inyo ang kaharian ng Diyos at ibibigay sa isang bansang nagkakabunga. Isang bansang nagkakabunga. Anong klaseng bunga? Bunga ba ng punong kahoy yan? Bunga ba yan na nakikita natin sa mga kagubatan? Hindi mga kapatid. Ayon sa kasaysayan, bunga, makakristong paniniwala, Kristyanismo. Na ngayon, titingnan natin sa buong mundo, anong bansa ang nasulat na the Philippines is the only Christian country throughout Asia. Walang iba ang ating bansang Pilipinas. Kaya nagpapasalamat tayo. History yan. Ngayon, sinasabi, si Malahari lang nagpapaliwanag na ang Pilipinas, ito ang Kristiyano, ito ang binigyan ng Diyos. Dahil ito ang pinili ng Diyos sa kasaysayan. Kaya tayo mapalad mga kababayan. Na kailangan natin unawain ang bawat isa ng mga sinalita ng Diyos. Dahil kung titingnan natin, wala na sa Israel. Inalis na niya at ibinigay sa isang bansang nagkakabunga. Napakalinaw mga kapatid, na ang bansang nagkakabunga, walang ibang binibigyan. Mga pulo ng silangan, ayon sa Isaias 24:15. Anong sinasabi? Kaya't luwalhatiin ninyo ang Panginoon sa silanganan, sa makatuwid bagay, ang pangalan ng Diyos ng Israel ay nasa mga pulo. Napakalinaw mga kababayan ko, mga kapatid, Luzon, Visayas, Mindanao, na ipaluluhati ang Panginoon sa mga pulo na silangan. Mga pulo, napakalinaw, pero walang ibang nakakaintindi nito, ang Kingdom of God lang. Dahil ang Kingdom of God, para sa lahat. Nagpapaliwanag ito hindi sa sarili opinyon, kung hindi para sa lahat. Kahit ano ka mang dominasyon, iisa tayo. Magkapatid tayo dahil nandito tayo sa Pilipinas. Kaya tayo ang magkakaintindi dapat na ibinigay pala ang kaharian ay nasa isang bansang nagkakabunga. Kailan ito nangyari? 1523. Kaya napakalinaw, mga kababayan ko. Kaya tayo ngayon ay magkakaisa. Kaya kami, ang Kingdom of God, ay mayroong tinatawag na mission. Na ang mission ay kailangan mahalista tayo, mapasama tayo doon sa beneficiary sa deuterium. Isa namin na. Kami nagpapaliwanag dyan. Luzon, Visayas, Mindanao, nag-iikot kami. Hinahanap namin ang mga anak ng Diyos. Ang mga pinili ng Diyos. Hinahanap namin. Kasi yan ang mga tao ngayon natatakot. Na baka yan ay kanilang ikapapahamak. Pero hindi. Nandito ang Kingdom of God upang ipapaliwanag ang buong katotohanan.
Dahil ang kaharian ng Diyos ay nandito ang katuwiran at nandito ang mga bagay ay pawang idaragdag. Na ang bisyo nito sa loob ng 30 years, mayaman tayo. Magmula sa 2022, tandaan ninyo mga kababayan ko, Luzon, Visayas, Mindanao, sa loob ng 30 years, hindi sa labas, mayaman tayo. Dahil may binigay ng Diyos ng kayamanan na para sa atin. Kaya kami naghahanap kami ng mga beneficiary kahit saan na kailangan tayo ay magpapalista. Saan ba yung dito pag naputol? Hindi yung yung hindi na kailangan hanapan. Yung tinawagan, number. Hello, re. Ay, naputol. Sige, okay lang. Sige. Okay. Mga kababayan ko, ipagpatuloy natin na itong kalagayan natin ngayon, ito na ang panahon na kailangan natin subaybayan. Dahil ito na ang mga pinili ng Diyos. Naghahanap kami ng mga beneficiary. Na ang beneficiary, isa sa mga may-ari. Magpapalista ka lang, walang bayad, may-ari ka na. Pwede kang tumanggap ng 25,000 hanggang 250,000 each. Kaya mapalad tayo, mga kababayan ko. Sinasabi noong unang panahon sa mga matatanda na ang Pilipinas mayaman, pero hindi natin alam kung papaano mayaman. Walang ibang nakapagsabi, ang kingdom of God lamang, kung papaano tayo yumaman. Dahil na may nakalaan pala ang Diyos sa atin, na sinasabi na ang bayan kong Pilipinas, lupain ng gintong bulaklak, pag-ibig na sa Kanya. Kung nakikita natin, maraming kayamanan, ginto nandito sa atin. Marami. Million metric tons yan kung titingnan natin. Kaya hindi kami mahihiya dahil may mga ebidensya, may mga katibayan. Pero antayin natin ang tamang panahon. Dahil may sukat yan, mga kababayan ko. Kaya hindi natin akalain na ang kalagayan sa Pilipinas ay angkop ang kasaysayan. Kaya mas lalo na ngayon, malapit na tayo magtatapos sa panglima na presidente dahil ang Pilipinas ay mayroong 20 president ito. Dahil ito ang bagong Jerusalem. Ang lumang Jerusalem mayroong 20 na mga hari. Ang Pilipinas mayroon ding 20 na mga hari, mga presidente. Kaya kung maghanap tayo ng bago, alamin natin ang lumang Israel. Kaya mapalad tayo dahil nandito na tayo sa pang-15 president. Dahil ang Pilipinas ay nahati ito sa 20. Kung titingnan natin, ang 20 nahati sa dalawang bahagi. 10 ang una, may namamagitan na presidente. Dahil hindi mabila ang pangalawa kung walang mamamagitan. Kaya si Presidente Corazon Aquino, siya ang namamagitan. Hindi yan elected president. Siya ay revolusyonaryo lamang na presidente. Dahil ang nanalo na presidente noong 1986, February 22, walang iba si President Marcos, na siyang pang-10.
Kaya maswerte tayo dahil tapos na tayo sa 10. Sinong presidente sa 10? Aguinaldo, Quezon, Laurel, Osmeña, Ruas, Quirino, Magsaysay, Garcia, Macapagal, and Marcos. 10. Tapos na tayo. Na kung basahin natin sa kasaysayan, sinabi ni Dr. Jose Rizal, ang Pilipinas ay dentro de 100 anyos. Mapalaya tayo within 100 years. Na ang 100 years, sinati yan sa 20 president. Ang 10 presidente ay 40 years. At ang natitirang 10 presidente, 60 years. Kung titingnan natin ang konstitusyon sa Pilipinas, every 4 years may eleksyon. Pero pagdating sa panahon ni Corazon Aquino, binago niya ang kasaysayan. Sa 1987 Constitution. Na ang 4 years, ginawa niyang 6 years without re-election. Dahil ang 10 presidente na maghahari ng 6 years ay mayroong 60 years. So, 60 plus 40 magiging 100 years. Kaya tandaan ninyo, sa 2052, ang mga lahat na Pilipino mayaman na. Tandaan ninyo mga kababayan ko, mga kapatid. Kasama na tayo nito. Na tayo ay mapalad dahil tayo ang nagtiis nito. Tayo ang naghihirap sa pag-ikot para mamamahagi ng kayamanan na bigay ng Diyos para sa atin. Kaya ang 10 nahuling presidente, hindi si Corazon Aquino kasama. Siya ang namamagitan. Dahil sinabi ng mahalari namin noon, 1978, kasunod ni Presidente Marcos, babae. Kaya maraming hindi naniniwala. Pero naganap. Dahil pagdating ng 1986, nanalo si Marcos sa Comelec. Si Corazon Aquino nanalo sa NAMPREL. Pero sino ang masusunod? Comelec. Kaya nga tinatawag na Comelec. Commission on Election dahil siya ang magkukuman kung sino ang mai-elect. Pero ang sabi ng Diyos, tapos na ang term mo dahil ikaw lamang ay mayroong 40 years. Kaya tapos na ang panunungkulan mo. Si Marcos ay mag-uupo lamang ng 20 years. Kaya simula siyang umupo noong 1965, December 31. So matatapos siya sa 1985, December 31. Kaya pagka 1986, walang gustong lumaban ni Marcos. Kaya ang ginawa, nagpa-snap election. Kaya yan ang dahilan kung bakit ang Pilipinas ngayon nagawa ang nangyari sa banal na aklat. Pang Pilipinas, sinulat na ng Diyos na ganap. Kaya magpasalamat tayo ngayon dahil nandito na tayo sa panglima na ang 5 mga mangmang. Walang langis at ang 5 matatalino. Kaya sa 5 ngayon ay magsimula yan kay Ramos, Estrada, Arroyo, at Aquino, at ang panglima ay si Duterte. Kaya kung titingnan natin ang kasaysayan, mga kapatid, 30 years ang 5. Kaya nga, di pa rin natin malalaman, maintindihan, na ang nakasulat sa presidente ngayon, Duterte. Dahil 30 years matapos na ang korupsyon. Siya ang naglilinis sa mga korap ngayon. Kaya magpasalamat tayo sa presidente natin dahil unti-unti niyang nililinis ang Pilipinas. Kaya kahit na anuman ang paglinis ng ating presidente ngayon, galit pa rin ang mga tao
Dahil ang tinitingnan nila ang butas lamang ng kanilang pagkakamali. Kahit maraming nagawang tama, ang mali pa rin ang tinitingnan ng mga tao. Kaya pagkatapos si President Duterte, 30 years, 2022, matatapos si President Duterte. Papasok na dyan ang panglima na mayroong langis na magdadala ng kalayaan sa Pilipinas. Unti-unti itong magaganap, mga kapatid. Na kailangan natin sumunod sa programa ng Diyos. Kaya alam naman natin na ang kasaysayan ay hindi nangyayari, pero ito ay magaganap na ngayon. Dahil sinabi ni Dr. Jose Rizal, dentro de 100 anyos, walang nakapagbigay nito ng tamang solusyon. Ang mga taga-Kingdom of God lamang. Na ito ay para sa lahat. Kahit man anong dominasyon kayo, kahit man anong sikta, anong grupo, o anong paniniwala ninyo, iisa ang layunin, magkaisa tayo dahil magkapatid tayo, dahil nakatira tayo sa Pilipinas. Kaya mapalad tayo mga kapatid, na dito ibinigay ng Diyos ang kanyang kaharian. Kaya walang tayong tulak kabigin sa Supremo ng Kingdom of God dahil bago siya nawala, lahat ng mga bagay ibinigay na niya sa lahat. Walang iba. Kaya kami, yung kaalaman namin, hindi nanggaling sa amin ito. Nanggaling sa Kanya dahil siya lamang ang nakakaalam. Wala kaming kalaman. Siya ang nagbibigay ng wisdom dahil ang wisdom na binigay ng Diyos sa Kanya ay ibinigay din sa amin. Tayo, ibinigay sa atin. Kasama kayo, mga nakikinig. Binigyan tayo ng wisdom, pag-unawa, pagkaintindi sa mga nakasulat sa banal na aklat. Kaya napakapalad natin mga kapatid. Marami ang natatakot, mas lalo na sa nakasulat sa banal na aklat, mga kapatid. Natatakot sila sa Apokalipsis na ang kasaysayan na mayroong isang hayop na umahon sa dagat na mayroong 10 sungay at 7 ulo. Natatakot sila. Pero ang nagbibigay nito mga kapatid ng tamang kahulugan ay walang iba, ang taga-Kingdom of God lamang. Kaya tayo ay magpapasalamat mga kapatid. Na kung babasahin natin sa banal na aklat na sinasabi, at siya ay tumayo sa buhanginan ng dagat. At nakita ko ang isang hayop na umahon sa dagat na mayroong 10 sungay at 7 ulo. At sa kanyang mga sungay ay may 10 diadema at sa kanyang mga ulo ay may pangalang kapusungan. Ang dami nitong natatakot, mga kababayan ko. Pero ito, binigyang linaw na mamatay Ibrian mo. Ingay. Hindi pala ito, ano? Patapos kami. Pare, kasi, naputol na naman, pasensya na, okay lang. Mayroon pantayin? Sige. Sige, salamat dyan sa Sope Radio, Cebu, kini si Haring Sani Kilap-Kilap ng Region 4. So, magbibigay sa inyo ng kunting paliwanag tungkol sa Kingdom of God. Kaya napakaswerte natin lahat. Salamat sa inyo. Upang makakita sa kaharian ng Diyos, ipanganak muli ng tubig at ng Espiritu. Kung di natin sundin ang payo ni Jesus, hindi makapasok
sa kaharian ng Diyos. Ang katotohanan, kalayaan ng tao, ito'y nagbibigay ng sagana at habang buhay magsisamba tayo sa Diyos Espiritu. Ang kaharian niya ay mamanahin natin. Upang makakita sa kaharian ng Diyos, ipanganak muli ng tubig ng Espiritu. Di natin sundin ang payo ni Jesus, hindi nakapasok sa kaharian ng Diyos. Ang katotohanan, kalayaan ng tao, ito'y nagbibigay ng sagana at habang buhay magsisamba tayo sa Diyos Espiritu. Ang kaharian niya ay mamanahin